Lahat na lang ba aangkinin ng tape? Katagang The Barkads naghain sila ng oposisyon sa IPO sa aplikasyon ng TVJ para dito. Ano naman kaya ang susunod pa nilang aangkinin? Pakinggan po natin ang panayam ni Mark ng Models of Manila kay Attorney Maggie tungkol sa trademark application ng TVJ sa Katagang The Barkads na balak angkinin din ng Tape It Bulaga. Po, si Attorney Maggie. Good morning, ma'am. Ang tanong ko lang po, yung pong sa IPO na Dabarkads, kasi po may mga lumalabas na balita tungkol doon. Totoo po ba na yung tape po ay nag-object doon po sa final ng TVJ para sa Dabarkads na trademark? We filed an opposition kasi yung application ng TVJ for the registration of the trademark Dabarkads was published. So under the rules, those who are aggrieved by this application can file an opposition within 30 days from the date of the publication. This application for registration was filed on April 6, 2023. Final nila yung application. Ayan po malinaw na sinabi ni Attorney Maggie ng Tape It Bulaga na nag-file sila ng oposisyon sa aplikasyon ng TVJ sa Katagang The Barkads sa IPO. Dahil ayon daw sa rules, kung pakiramdam mo ay naagrabyado ka dahil sa pag-file nila ng trademark application sa salitang The Barkads ay pwede daw silang mag-file ng oposisyon. Ang tanong ko bakit? Bakit ganun ang pakiramdam nila na sila ay naagrabyado? Si Francis Magalona ang unang nagbanggit sa show ng Katagang The Barkads, at dahil dito ay sumikat at paulit-ulit na nagamit ang Katagang The Barkads, hanggang sa gamitin din ito hindi lamang patungkol sa mga hosts ng programa kundi maging sa mga followers at tagahanga ng show ay ganun na din ang naging tawag sa kanila. Na para bang barkada lahat o kapatid lahat. Tapos yun na po, yung mga witness nyo na po yung susunod po sa September. Kakatapos lang ni Jenny ngayon, and then September 4, magkakaroon na ng formal offer of evidence ang plaintiff, ang side ni na TVJ and Jenny Ferre. After that, they will rest their case with respect to the application for writ of preliminary injunction. Wala pa po tayo sa main case. Tapos, sunod na po ang Tape Incorporated to present their witnesses. Last na lang, ma'am. So yung mga witness nyo, yun pa rin po, yung mga nabanggit before, sila pa rin yung expected na mag-witness. Thank you very much po, Attorney Maggie. Ayon po kay Attorney Maggie ay iyon pa din daw ang mga testigo na ihaharap nila. Wala daw pagbabago. Nabanggit dati ang pangalan ni Miss Malu Chua Fagar na alam naman po ng karamihan na malapit din na kaibigan ng TVJ. Pero sa sunod na po natin talakayin iyan dahil may naglabasan din na balita na wala naman daw katotohanan na magtetestigo si Miss Malu Fagar laban kina TVJ. Tsaka na lang po natin bigyan ng opinyon kung sakaling mangyari nga. Kumbaga ayaw po natin pangunahan ang mga magaganap pa lamang. So ayun po, napanood nyo, sinabi mismo ni Attorney Maggie na they are opposing yung pong application for trademark ng TVJ para po sa Dabarkads. So even though hindi na po nila ginagamit sa kanilang programa, di ba? They are using Kapuso instead of Dabarkads at hinahayaan nila ang EAT na gamitin ito para sa legit Dabarkads, di ba? Dabarkads. Pero ganun pa man, ayaw pa rin po nila na tuluyang maging pag-aari ito ng TVJ. Ibig sabihin, in the future, baka iniisip nila, baka gagamitin pa namin to in the future. Kaya, sabi nila, yung mga scriptwriter namin ang naglagay niyan sa mga sinasabi ninyo. Kaya dapat, ang pag-aari ng Dabarkads ay sa amin. Diba? On the side naman ng TVJ, hindi. Si Francis M. ang nakaisip niyan. At syempre, mga host ng show ang nagpauso niyan. So, dapat sa amin yan mapunta. Ayon naman kay Mark ng Models of Manila. Marahil kaya nag-file ng oposisyon ng tape ay malamang nais pa din nila gamitin ang Katagang The Barkads balang araw, bagamat hindi na nila iyon ginagamit sa kasalukuyan. Dahil Kapuso na ang sinasambit ng mga hosts nito. Pwede din daw na dahil isinusulat ng mga scriptwriters nila ang Katagang The Barkads sa kanilang script na siyang binabasa ng mga host sa programa kung kaya ito ay kanila o pag-aari nila. Bakit ko nasabi na ayon ito kay Mark ng Models of Manila? Dahil sa palagay ko ay opinyon niya lamang ito. Dahil ang pagkakabanggit niya ay sabi nila, ibig sabihin galing daw sa kanila.
Pero di naman natin mapapatunayan na galing nga dun, di ba? Kaharap na niya si Attorney Maggie, hindi pa niya itinanong ng diretso dito. Kumbaga hearsay lang ang kay Mark, mahirap yang patunayan dahil hindi mismo galing sa bibig ni Attorney Maggie na iyon ang dahilan. Tanging nasabi ni Attorney Maggie ay aggrieved party o naagrabyado sila kung kaya't sila ay nag-file ng oposisyon. Hindi naman sa iniintriga ko si Mark ng Models of Manila kung kaya ko ito nasabi. Kumbaga hindi lang ako sang-ayon na 100% na ganun nga ang dahilan. Huwag din naman po natin nahusgahan agad si Mark, sipag nga niya dahil wala naman yatang ibang media na nag-cover nung hearing kahapon dahil wala naman nagbalita sa mainstream media tungkol dito. Kung wala si Mark ay hindi natin malalaman ang mga nangyari kahapon. Kaya pasalamatan din naman natin siya. Nakapagtataka lang bakit nga sila nag-file pa ng oposisyon dito. Lahat na lang ba ay aangkinin ng Tape It Bulaga para lang manatili pa ang kanilang show? Marahil ramdam nila talaga ang paghina ng kanilang programa. Dahil kung talagang naniniwala sila sa ratings na pinapalabas ng mga kumpanyang Fintam at Artam na sila ang nangunguna, bakit pa sila naghahabol? Nang lumabas at aprubahan ang copyright ng EB Happy sa pangalan ni Jericho Season Kalingel ay binaliwala lang nila ito at pinangatwiranan nila na pwede pa din nila gamitin ang EB Happy dahil kaiba naman daw ito kay Jericho dahil ang ibig sabihin ng EB Happy nila ay It Bulaga Happy. Kapag pabor sa kanila ay okay lang at kung hindi ay kakalabanin nila, ganun ba ang nais nilang sabihin? Hanggang kailan paninindigan ng Tape It Bulaga ang ganito nilang gawain? Ano ang ipinakikita nila sa mga manunood na dahil sila ay malaki, may kapangyarihan at may pera ay patuloy lang nilang aapak-apakan ang karapatan ng isang manunulat na kagaya ni Echo? Hindi naman nila maitatanggi na nagtrabaho si Echo sa kanila bilang writer ng isang segment. Ngayon nabuo na ang isang konsepto ay basta na lang nila patigilan yung tao. Bakit hindi ito ipagtanggol ni Paulo Contis? Hindi ba nasabi mo na huwag naman yun mga tao sa production ang apihin o tirahin? Asan ang malasakit mo kay Echo? Nagtatanong lang naman. Pagkatapos ng salitang The Barkads, ano naman kaya ang susunod pang magiging issue sa pagitan ng Tape It Bulaga at TVJ? Nakatapos nang mag-testify si Miss Jenny Ferres sa korte kahapon. Susunod naman daw ay ang panig naman ng tape ang siyang maglalabas ng mga testigo para sa nasabing kaso. 3 buwan na ang nakalilipas nang umalis ang TVJ sa Tape It Bulaga. Kailan kaya matatapos ang drama sa isyung ito? Magtatagal pa kaya ang programa ng Tape It Bulaga sa TV? Kayo ano po ang masasabi nyo sa paksang ito? Magkomento po kayo sa ibaba at nang mapag-usapan natin sa susunod pang mga issue. Hanggang dito na lang po mga kapatid at legit The Barkads. Huwag po ninyong kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe sa aking YouTube channel. Thanks for watching.